Nahuli po ba ang gumawa sa kanya noon? Hindi ko nasubaybay ng kaso dahil nalipat kami dito para alagaan ka. Pero huling balita ko matagal na panahon nakakalipas. Walang trace na iniwan yung mga pumatay sa pamilya mo. Bakit ba natanong? Wala naman ho. Naisip ko lang po hindi pala nagkaroon ng katarungan ang pagkamatay nila. Didn't Liam do anything about it? Di yan naisip na pagdudahan si Liam. But just now she realized that with his power and influence, di ba dapat matagal na nitong nabigyan ng hustisya ang pagkawala ni Ate Nikki at ng kanilang mga magulang? Why then was justice still elusive even after 17 years? Was it because the killer was also a Diyos? Miss Samantha, kung may isang taong uhaw sa hustisya maliban sa'yo, si Mr. De Diyos iyon. Tugon ni Auntie Minerva. Nakita ko kung paano siya nadurog, pero nakpakatatag siya para sa'yo dahil alam niya hindi matutuwa si Nikki kapag pinabayaan ka niya. Auntie Minerva might have not meant anything but to convince her that Liam did his best. Pero nasaktan si Samantha sa huling pangungusap na matanda. Did Liam really just take care of her for Nikki's sake? She paused as she tried to shake away the pain she felt. Kung sasabihin ko po na naaalala kong mukha ng pumatay sa adik ko, maniniwala po ba kayo? Marahang napatingin sa kanya si Auntie Minerva. Tinignan siya nito na wari ba inaaraw kung gaano ko kaseryoso. Nakita ko lahat. Napanood ko ang pagwalang hiya sa adik ko, Auntie. She suddenly burst out crying. Mariin niyang ibinao ng mukha sa magkabilang palad. It was her ghost that's been haunting her since. Miss Samantha, bakit ngayon mo lang sinasabi to? Naniniwala ka ba sa akin, Auntie? Kung sasabihin ko nakita ko siya ulit, maniniwala ka ba? Kahit bata pa ako na napakatagal ang panahon na lumipas. Huminga na malalim ang matanda. Ginagap ang mga kamay niya. Maniniwala ako. May ngiti sa labi nito na nagpapahayag ng tiwala at sa sinasabi niya. Pinalaki kita. Alam ko hindi ka nagsisinungaling. Kasi pinalaki mo ako? Paano ko ibang tao maniniwala ba sila? She doubted herself again. Tama siya. Baka hindi siya paniwalaan. Kung ganon, ano ang gagawin niya? Bakit naman hindi? Miss Samantha, sabihin mo sa akin, saan mo nakita ang taong tinutukoy mo? May bahid ng pag-aalala ang tiling ni Auntie Minerva. Humihikbi-hikbi pa rin kasi siya, pero sa halip na magsabi, umiling siya. She couldn't tell her. She couldn't tell anyone, not yet. Kausapin mo si Mr. De Diyos tungkol dito. Baka naman kasi nahuli na ang pumatay sa pamilya mo. Hindi pa. Nakita nga niya, hindi ba? Nilapitan pa nga siya nito ni Yakap. Paulit-ulit tinawag ang pangalan ng Ate Nikki niya. At ang sabi pa ni Meredith, obsessed si Stefano kay Nikki. Ang nararamdaman ba nito at ang nakataktang kasal noon ni Nikki at Liam ang nagtulak dito para gawin ang krimen na yon? But, if she could remember correctly, the man was there to collect the payment that her family owed him. Okay ka lang ba? Untag ni Auntie Minerva. Napahawak kasi siya sa ulo niya. Mabuti pa pumasok ka na at magpahinga. Tumango si Samantha, tumayo at nagpaakay na sa loob ng bahay. Nakasalubong pa si Liam Sagna na bihis sa tina nagmamadali. Nagtaka pa ito na makita nakaalalay sa Auntie Minerva sa kanya. Is anything wrong, Samantha? Concern na tanong ni Liam na tumigil pa sa tapat nila. Are you going somewhere? Salip tanong din ni Samantha. Yeah, emergency in the office. I'll be back as soon as I can. Inabot siya ni Liam at tinilikan sa noo. Get some rest. Tipid siyang ngumiti. Ibinilin pa siya nito kay Auntie Minerva bago nagmamadaling umalis. Auntie? Aniya na makarating sa silid. Nila ni Liam. Yumakap siya sa matanda habang nakaupo sila sa kama. Sa tingin niyo ba, may lugar ako sa puso ni Liam? Lihim siyang napangiti sa sarili. Oo naman. Sa tingin mo ba narito ka kung wala kang halaga sa kanya? Auntie, alam niyo po bang ibig kong sabihin? Kung halaga, syempre oo. I am his one great love, sisters, after all. And ang tinatanong ko po ay kung mahal ka rin ni Liam? Positibo. Mahal ka ni Mr. De Diyos. Nakikita ko yan sa mga mata niya, sa mga kilos niya. But he never told me. Halos nakanguso na si Samantha na parang bata na nagsusumbong sa ina dahil kahit kinrushback siya ng crush niya. Huwag kang mainip. Natatawa ng ginang. Teka nga, hindi pa ba sapat yung nararamdaman mo? Huwag mong sabihin hindi mo nararamdaman. Kukurutin kita. Auntie naman ni. Kumalas siya ng yakap. Natawa ng saglit bago maling nalungkot. May nagsabi sa akin, kaya ganito sa akin si Liam ngayon dahil nakikita niya ang ate ko sa akin. Nangulot ang noo ni Auntie Minerva at mataman siyang tinitigan. Kung maniniwala ka sa nagsabi niyan sa'yo, then mababaw ang tingin mo sa asawa mo.
Naniniwala ako na alam ni Mr. De Dios na hindi ikaw si Nikki at hindi sa kadahilan ng kamukha mong kapatid mo kaya nahulog ang loob niya sa'yo. Nagpilit si Samantha ulit ng ngiti. Medyo na-guilty siya for thinking like that of Liam. Matutulog sana siya na magpaalam na si Auntie Minerva pero tumunog ang cellphone niya na nakapatong sa bedside table. Inabot niya iyon at nakita nagpa-flash ang unknown number. Sa halip sagutin, she rejected the call pero bago niya muling maibaba ang aparato may message na dumating. She opened it and was surprised to find out who the earlier caller was. Samantha, this is Stefano De Dios. May I have a word with you? And then her phone immediately rang again. How did you get her number? Samantha's hand shook, but instead of accepting the call, she turned her phone off completely. Humiga at nagtarakbo ng kumot na para bang nung nagtatago siya sa ilalim ng kama habang pinapanood ang sinapit ni Nikki. She cried silently as sweat of bullets drenched her body. She was shaking as if afraid that the woman would look in her direction and slash her throat. I can't go home tonight, Liam said. Kausap niyang asawa via video call. Nasa opisina nga ito base sa background nito and he looked stressed out. Is anything wrong? Worried na tanong ni Samantha. Liam was not his usual composed self. No, not at all. I just need to catch up with the things I missed. Kailan ito agad at pinalitan ng paksa ng usapan. Don't forget to eat dinner, okay? Ikaw rin. Do you want me or Auntie Minerva to send you dinner? She was hoping he would say yes para magkaroon siya ng rason para puntahan to. Pero umiling si Liam. Magpapa-order na lang ako kay Harold. Ayokong pumunta ka dito o wala na ako magagawa. Miss na kita. You don't have any idea how much, sweetheart? Sagot ni Liam, medyo namula siya Samantha. Lately kasi talagang wala na tong time sa kanya. Idagdag pa nagpapagaling to ng mga nakarang araw. She also made him a big deal. Pero nahihiya siyang sabihin niyon. So stay home. Uuwi naman ako as soon as I'm done with work and you better be prepared. Makahulugan ni Liam na dagdag. Bye, sweetheart. Bye. May ngiti sa labi ni Samantha nang matapos ang tawag. Wala mang I love you sa pagitan nila marahil tama si Auntie. Di naman siguro mababaw si Liam para paglaruan ang damdamin niya. The next morning, Samantha was not feeling well. Kagigising na lang pero hilong-hilo na ang pakiramdam niya. Parang hinahalukay ang sikmura at panay ang suka niya. Napilitan tuloy siyang ayusin ng sarili kahit antok na antok pa sana siya. She took a warm bath bago mauba ng kusina at maghanap ng makakain. Pero nagkaamoy siya ng kanyang niluluto, hindi niya na ituloy ang pagpasok doon. Napahawak pa siya sa bibig dahil parang masusukan na naman siya. Kaya't sa halip sa garden na lang siya dumiretso. Doon na rin siya dinalhan ni Auntie Minerva ng agahan niya. But Samantha realized she suddenly became picky. Hindi niya ginalaw ang sinangag at bacon, egg at fruit slices ng kinain niya. Hindi ka ba gutom, Miss Samantha? Pula ni Auntie Minerva nang mabalikan ng pagkain niya at makitang di niya kinain ng iba. Hindi po, Auntie, iling niya. Tumawag na po ba si Liam? Hindi pa, pero pupunta ako sa kondo mamaya. Maglilinis ako, sagot ng matanda. Pwede ba akong sumama, Auntie? Busy si Liam at mas malapit ang kondo. Sabihan ko na lang siyang dun muna para mas malapit kung sakaling gusto niyang umuwi. Sige, ipapaalam ko ba kay Mr. De Dios? Ako na lang po magsasabi, masayang sabi ni Samantha. In her mind, she was planning to surprise Liam. Miss na rin kasi niya talaga ito. Isa pa, gusto niyang isantabi ang mga naiisip niya tungkol sa nakaraan. Stefano did not try to call her again pero naroon pa rin ang kaba ni Samantha. Kaya naman she shut her phone to block unregistered numbers. Pansamantala, wala na siyang natatanggap na kung ano-ano and she wanted it to stay that way. Hanggang makausap niya si Liam at maitanong dito ng personal kung ano ang kahinat na ng kaso ng pang-massacre sa kanyang pamilya. But before anything else, gusto lang muna niya itong makasama. So that's what she did. Sumama siya sa kondo at hindi bumalik sa bahay kasama ni Auntie Minerva. Nagpaiwan siya roon matapos siguraduhin ng matanda na kompleto ang supplies ng pagkain. Pinagbawalan pa siya nitong magluto pero pinilit niyang kaya niya. Kaya nagluto siya ngayon ng paborito ni Liam na beef caldereta. Aaminin niya hindi siya marunong. She grew up like a princess. Kahit maaga siyang naulila, mas marangya ang naging buhay niya sa pangangalaga ni Liam. Natural. May alaga ba ng bilyonaryo na gagawi sa kusina? Wala. Hanggang dining room lang siya at sinisilaban pa ng pagkain. So cooking was really something new to Samantha. Nakailang hinto siya dahil may mga ingredients na irritable ang ilong niya kapag naaamoy niya. Lalo pa na mag-isa siya ng bawang. Pakiramdam niya nasa bibig niya na lahat ng kinain niya buong araw that she ended up vomiting more than a couple of times. Nang sa wakas matapos din siya hinang-hina ang pakiramdam niya,
na hindi niya nalasahan na maayos ang niluto niya. Basta na lang sinunod niya ang mga sukat sa recipe. Sana lang ay nakuha niyang lasa. She set aside and cleaned the dishes she used. Tapos nagpunta ng sala para magpahinga. Di pa siya tinatawagan ni Liam. Ayaw naman niya mag-initiate ng tawag at baka busy to. Ayaw niya makaabala. So she just sent him a message saying that she was not in his condo and looking forward to having dinner with him. Samantha then took her time in the shower after sending that. It was already 9 in the evening. Hindi na malayo ni Samantha. Nakatulog siya pagkatapos maligo. Agad niyang hinanap ang cellphone niya pagkagising niya but she was disappointed to find no message from her husband. Hindi kaya nito nabasa ang text niya? Ganun ba to ka-busy? Hi, will you make it for dinner? Nagpadala siya ng message. That went unanswered again though. Malungkot na pumunta siya ng kusina at ininit ang mga niluto niya. She was still hoping that Liam would come home. Na mag-alas 10 na at wala pa ito, tumawag na siya kay Auntie Minerva. Hindi siya tumatawag dito, Miss Samantha. Pero nag-message po ako sa kanyang nariyan ka. Kung wala pa rin siya, kumain ka na at magpahinga. Gigisingin ka naman noon kapag dumating, sabi ni Auntie Minerva. Sige po, Auntie. Salamat po. She sat in the living room, nakatitig sa phone niya. Pinag-iisipan kung tatawagin ba si Liam o hindi. She even considered asking through Harold pero tinamaan siya ng hiya. Ayaw niyang isipin ni Liam na clingy siya pero namimiss na niya ito. Would he like it if she would be showy to him? Nang mapagpasya niyang tumawag na nga, tsaka naman may nag-doorbell. Napakunot naman ang noon niya. Why would Liam ring the bell? May keycard naman to. Gayunpaman inunahan na siya ng excitement. Mabilis niyang tinungo ang pinto at binuksan iyon like a happy and excited wife. Pero agad naglaho ang ngiti niya nang hindi lang si Liam ang napagbuksan niya. Samantha, hurry up, he's so heavy. Reklamo ni Meredith na hinihingi ang tulong niya na maipasok ang asawa niyang lasing na akay nito. Saglit siyang natulala bago nagmamadaling tinulungan to. Let's get him straight to his bedroom, sabi pa ng babae. Nadala nila sa silid si Liam na walang salitang namutawi sa bibig ni Samantha. She was surprised that Liam was with Meredith. Hindi ba't busy to? Bakit nagawa pa nitong maglasing? Hindi nito sinagot ang mga messages niya gayong may oras naman pala sana ito. What are you doing? Tanong ni Samantha nang iambotan nito ang poro na suot ng asawa niya. Get a basin with water and a towel, Samantha. Sa halip ay utos ni Meredith. Saglit pa siyang hindi nakakilos. Why was Meredith acting like that? Why did she seem so familiar with his body? Pwede naman na sana itong umalis kasi pwede naman na siyang linisin ng asawa niya. By the way she see it, she was acting like a wife. What are you still looking at? Kunin mo na. Irritable pang sita nito. She did not move. You can already leave. Ako nang bahala sa kanya. Mariin niyang sabi. Tila naman natauhan ng babae. Tumigil at tinarap siya. Of course. But I feel responsible. I made him drink. So stop being a child. You don't have to be jealous. Naikuyom ni Samantha ang kamao. Ang sarap sumagot, but she held back her words. Liam might be half asleep and not sober, pero ayaw niya makipagtalo sa best friend ni Liam. Now do as I say, sabi ni Meredith, ordering her around like she was some maid at ito ang asawa. Kuyom ang kamao, lumabas si Samantha ng silid kahit ayaw niya. Inisip lang niya kailangan mabihisan ng asawa niya. Besides, sino may alam kung ilang beses na pala itong ginawa noon kay Liam. Samantha felt her eyes stung with tears. All their hopes for the night burst like bubbles. I'm sorry, sabi ni Liam sa kanya. Nasa living room silang dalawa at nakaupo. Si Meredith nagluluto sa kusina. Tinapon ng babae ang niluto niyang beef caldereta dahil hindi raw edible yon. Samantha was hurt, but she tried her best to contain her tears, pero di siya nagsasalita. It was already the next day. Meredith had the nerve to spend the night there and even slept beside Liam. Si Samantha naman nagmukhang tanga sa sofa sa sala natulog. Gulat na gulat si Liam na makita si Meredith doon pero mas lalo ang gulat ni Liam na makita siya. Hindi malaman ang sasabihin pero hindi naman to pinaalis si Meredith na para kay Samantha yun ang dapat unang ginawa. I was totally drunk last night, he added. I couldn't even remember anything. Yeah? Hindi ni Samantha napigilan maging sarkastiko. Ang akala ba niya walang ibang nakakapunta doon maliban sa kanya at kay Auntie Minerva? I messaged you. Auntie Minerva also did. We told you that I am here. Sabi niya pang kinakalmang sarili para di ka mawala ang kagabi pa niyang tinitimping galit. And I got it. Tugon ni Liam na hahawakan ang kamay niya pero iniwas niya iyon. Sweetheart, I'm really sorry. Uuwi naman talaga ako eh. I stayed up late in the office so I can spend the day with you. Talaga?
Gusto ni Samantha itanong. Kung ganoon ang ginagawa nito kasama si Meredith kagabi. Samantha, I'm sorry. Sasagot sana siya pero biglang dumaan sa ilong niya ang amoy ng niluto ni Meredith sa kusina and she suddenly felt the urge to vomit. Kaya patakbo siyang pumunta ng banyo sa silid ni Liam. Nagawa pa niya ilak ang pinto noon habang nagsusuka. Panay ang katok ni Liam na nag-aalala but she did not care. In fact, inayos niya ang sarili at nagpa siyang umuwi na lang. She couldn't stay here any longer. Ayaw na niyang tiising nakikitang mag-astang asawang babae nito. Shit, Samantha, what's wrong? Tanong ni Liam pagkalabas niya. Wala, uuwi na ako. Sweetheart, please, I'm sorry, okay? Hindi ko sinasadyang malasing kagabi. Desperado ni Liam na paliwanag. I know, kanina mo pa paulit-ulit sinasabi, diba? And I say, uuwi na ako. Mariin niyang sagot na hinagilap ang bag niya. Nagmamadali tinungo ang pinto. Then I'll go with you. Kinuha rin nito ang susi ng sasakyan. No need. Stay here with Meredith. Malaki na ako. Kaya ko nang umuwi mag-isa. No! Giit ni Liam na pinigilan siya sa braso bago napatingin sa suot nitong pantulog. Wait for me. I'll just change into something more decent. Let her be, Liam. Mula sa bungad ng kusina, sabi ni Meredith. Do not always treat her like a child. Naikayom na Samantha ang kamao. Pinaparamdam ng babae sa kanya ang pagitan ng mga edad nila. Stay out of this, Meredith. Matigas na sabi ni Liam. I'm just saying, hindi siya bata para ganyan mag-react. Do you understand it? She's not throwing tantrums. She's jealous. If you know that so well, what are you still doing here? Di napigilan ni Samantha ang sarili. See? See that, Liam? Stop! Saway ni Liam bago siya muling binalingan. Samantha, please, wait a little. Let go of my arm. Mariin niyang saad ng pagbabanta ang mga luha. Okay, then I'll go out like this. Let's go. Pagkasabi nun, hinila siya ni Liam papalabas, pero hindi si Samantha tuminag. Aalis ako mag-isa. I am not letting you, he challenged. Aalis ako mag-isa? O hindi mo na ako makikita kahit kailan? Biglang umalsa ang boses niya kahit siya nagulat. Why did she say that? Like you would care, right? Let me go. Tears threatened to fall from her eyes as her voice broke. Please, I want to be alone. Siguro nagulat to sa inasta niya. Dahil binitawan ni Liam ang kamay niya matapos saglit na dumaan sa mata nito ang sakit. Or not. Baka naman namalik mata lamang siya. Mabilis siyang lumabas at patakbong tinungo ang elevator. Hindi siya sunundan ni Liam at mixed emotions ang nararamdaman niya ron. She was disappointed that he did not care enough but she was also relieved that he did not have to see her tears or that would be too embarrassing. Pero pagdating niya sa lobby gusto ni Samantha sanang tanggihan. Pero pumayag na lang siya para wala nang usapan pa. Nang makauwi, nagkulong siya sa dati niyang silid at di pinansin, maging si Auntie Minerva. She just wanted to have a good cry nang walang umaabala sa kanya kasi tama si Meredith. Pero para ano? Para malaman hindi dito gagawan yun para sa kanya? If his friend was so important to him, then siya ang hindi importante rito. Sino nga ba kasi siya? Kapatid ng babaeng turing nitong mahal? That her feelings don't matter because he did not care. Lumipas pa mga oras at di na Samantha may paliwanag ang nararamdamang gutom. Ayaw niya sanang kumain dahil gusto lang niya ay umiyak. Pero ayaw makisama na nangangalam niyang sikmura. So she was forced to fix herself and ask Auntie Minerva to bring in some food for her. Ayos ka lang ba? Bakit di kayo sabay umuwi ng asawa mo? Marahang tanong ni Auntie Minerva na hindi niya inabalang sagutin. Ayaw niya rin kasi ng kausap. Sige, kumain ka na muna. Pag maayos ng pakiramdam mo, puntahan mo ng asawa mo sa study. Hinihintay ka niya para makapag-usap kayo. Umalis to nang walang makuhang tugon mula sa kanya. Inabala ni Samantha ang sarili sa pagkain. But just halfway through, she decided she did not like the food. Tinulak niya palayo iyon at bumalik sa pagkakahiga. She realized she was really being childish. Obvious naman kanina na gusto siyang makasama ng asawa niya, but she insisted on leaving. Pero dahil naroon din si Meredith, katwiran ng utak niya. Paano siya matutuwa kung naroon ang babaeng yun? Nananadya ito. She was making her feel irrelevant. Na walang kaso ritong kasal siya kay Liam. Di nga ito nangingiming aminin sa kanya ang pagmamahal nito sa asawa niya. Nevertheless, now that she wasn't there anymore, baka pwede niya nang lapitan ang asawa niya. Kahit na naiinis siya, hindi mo lang nito sinubukang sayuin siya. But there was a need inside her that was urging her to approach him first. Hindi ba rin nang magbaba muna ng pride? Total, siya ang nag-inarte kanina. For now, it's important to see him. Miss na talaga niya ito. At hindi ni Samantha maintindihan kagaya ng gutom niya. Kanina ang pangangailangan niya rito.
She took a quick bath and fixed herself to appear before him. She rehearsed her apology in her mind as she made her way to the study. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.